na kayo. Yan po yung nag-aaral noon ng abogasya. Nag-graduate po yan ng abogado at tapos nalaman ko naging abogado siya sa Sentral, yung bang dun sa ano, sa siya ang abogado at tumitingin muna ng bibiling lupa. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung baka mali ako. Pero hindi ko po alam kung si Israel ay buhay pa. Yan po ang nagtrina sa akin na manggagawa pa lang siya. Pagka nagtatanong ako, iniiwasan niya ako para mawalang pagtatalo. Eh, bukas na niya kasi tatanong ko muna niya. Biro mo. Ngayon, habang nakikinig po ako, nagdudoktrina na, eh nag-aanyaya na po ako. Meron ng mga naanyayaan ako na nakikinig na rin ng iglesia. At pagkatapos, pagka mayroong tanong at mayroong pilosopong kasama ko, ako na mismo sumasagot. Alam ko na po yung doktrina eh. Ang kulang na lang po yung lalim na dapat talaga lumalim ng lumalim ang pagkauna mo sa iglesia. Maunawaan mo na kailangan talaga ang hula. Malalim po yan na hindi pwedeng iligtas ni Kristo ang labas sa iglesia. Malalalim na po yan. Labag sa aral ng Diyos na iligtas ni Kristo ang hindi iglesia ni Kristo. Yan po yung mga malalalim na yan. Saka yung kailangan talaga ang nasa pangamahala ka na galing sa Diyos. Ano po? Kaya madalas ko pong gamitin yan si Cornelio, di ba? Kasi ang katwiran ng tao, katulad ko noon, basta gumawa kang mabuti, mabait ka, sa langit ka, pare-pareho lang yan. Hindi, si Cornelio isang halimbawa ng Diyos na napatala sa Biblia sa gawa ng mga apostol. Si Cornelio po ay isang mabuting tao, matatakutin sa Diyos, naglilimos ng marami. Pero hindi naging sapat yun para tumigil na siya para siya tanggapin na ng Diyos. Hindi po. Ipinahanap sa kanya si Pedro. Kasi nung panahon na yun, si Pedro, sa kanilang lugar, si Pedro ang sugo ng Diyos. Ipinahanap po ng Diyos yun at ang sa pamamagitan ng pangitain ng anghel sa panaginip ata yun, sa pangitain ni si Cornelio, sinabi na hanapin si Pedro. Kaya nung si Pedro din, eh sinabihan rin ng anghel na yun na nga, mayroon tao po yun pupunta sa kanya. Kaya nung makita yung dalawa, eh, akala ni Cornelio sasambahin si Pedro. Kaya lumuhod si Cornelio kay Pedro. Eh, tinayo siya ni Pedro, ako'y tao rin katulad mo. Ngayon, itinuro ngayon ni Pedro kung ang kahalagaan ng Iglesia ni Cristo. Dinoktrinahan si Cornelio. Lahat ng kamag-anak niya, kaibigan niya, bago dumating si Pedro, iniipunan niya sa bahay niya para makinig rin nung ituturo ni Pedro. Yun na ang doktrina. Ayun, doon na itinuro ng lahat ni Apostol Pedro kung ang doktrina. Kung paano maliligtas, anong halaga ng Iglesia ni Cristo. Ayun, yun na nga, sumampalataya si Cornelio, pati mga pamilya niya, pati mga kamag-anak, at sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Biro mo, dinodoktrinahan pa lamang yung Espiritu Santo ay binigay na sa kanila ng Diyos. Kaya si Cornelio, pati buong pamilya, nagpabautismo. Yun po ngayon ang pinaka-requirements na dapat daanan para gusto mong mapalapit sa Diyos, maging totoo ang pagreliyon mo, kailangan makabit ka dun sa sugo ng Diyos. Sapagkat sila ang nakakaalam kung paano ka maliligtas, paano ka mababanal. Yang sugo ng Diyos. Si Pedro po sa panahon. Kaya malaki pong, yan po yung malalim na dapat maunawaan ng isang iglesia ni Kristo. Pagkabago-bago kayo, hindi pa masyado yan. Pero habang sumasamba kayo, masipag kayo sa pagtulong sa iglesia, lalalim ng lalalim ang inyong pag-unawa. Lalalim ang pag-unawa ninyo pagka hindi kayo iglesia ni Kristo. Hindi nyo po mauunawaan ang aral ng Diyos. Maunawaan nyo po yan. Kaya minsan nasasabi ko yan, itong mga born again, akala nila sila yung tinutukoy ng sinasabi ni Pablo sa Biblia. Hindi po. Kaya po kahit sinong magbasa niyan, hindi ka po iglesia ni Kristo, hindi mo maintindihan yan. Bakit? Sulat po yan ng Apostol Pablo sa mga iglesia ni Kristo. Kung hindi po kayo iglesia ni Kristo, wala kayong Espiritu Santo, hindi nyo po maunawaan ang Biblia. Kaya hindi po tama yung makabasa lang ng Biblia sa kulungan, mangangaral na. Hindi po naunawaan eh. Kaya hindi po maintindihan kahit kung ano-ano na lang pangalan ginagamit nila eh.
Di ba? Mayroon Warriors of Christ, mayroon Christ, marami. Ang dami-daming mga pangalan. Mm. Kung ano-ano lang tinatawag kasi ang paniniwala nila, basta magbasa ka ninyo, pastor ka na, mangangaral ka na. Mm. At saka magagaling din yan, manalangin. Hindi po ganon eh. Mm. Kaya yan ngayon ang lalalim ng lalalim. Ang isang iglesia ni Kristo, habang tumatagal, lalalim ng lalalim ang unawa mo. Kaya po, balikan po natin. Siguro mga Marso, hindi, mga natapos na po yung doktrina. Kasi po, Enero 1970 na yon, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, ay, bumibili na po ako ng mga referensya. Bili po ako ng bili ako ng Collier's, bumibili na po ako ng mga referensya, mga aklat katoliko, Bible, kung ano-anong version, binibili ko po yan. Kaya hindi pa po ako Iglesia ni Cristo, nakikipagdebate na ako at tinatayuan ko ang isang Iglesia ni Cristo. Sa Plaza Miranda, sa Luneta, tinatayuan ko po Iglesia ni Cristo ako, pero hindi pa po ako bautisado noon. Kaya, nung pagdating po ng Hulyo, tapos na po yung doktrina ko, pero bago po matapos yung doktrina, sinasabi ko na po sa ministro na kung pwede, bautismo na ako. Ayaw akong bautismo. Kasi anya kailangan, pumasa ka muna sa lahat ng doktrina, pumasa ka sa screening, kailangan matupad mo niya yung pagsubok na isang buwan na sumasamba ka. Ganun po kahigpit sa iglesia. Kaya po hindi basta-basta yan eh. Huwag kayong matakot sa pakikinig. Ngayon po, 6 na buwan, bago kayo bautismuhan. Pero meron ba kayong relihiyon yung may tuturong ganon? Bago katanggapin 6 na buwan. Makikita nyo talaga na kasi nasa Biblia naman ang sumasampalataya, bautismuhan. Hindi naman alam nila kung anong nasa puso mo. Nung una, 1 buwan lang yan. Kasi mayroon dyan nababautismuhan dahil nangliligaw lang. Nabautismuhan dahil amo niya, Iglesia ni Cristo. Kaya sandali lang po yun, alis na. Hindi naunawang. Kaya ang ginawang tuntunin ng pamamahala para matupad yung aral ng Diyos na nasusunod sa Biblia na ang babautin sumasampalataya, kinakailangan subukin ka. Kaya inaabot po ng kalahating taon bago ka bautismuhan, bago ka tanggapin sa iglesia. Kaya po hindi yan katulad ng ibang reliyon yan. Natataas ka lang, sa TV lang. Iglesia ni Cristo ka na. Meron noon sa Luneta ata, may dalang balde, may dalang yung balde na pagka okay ka, lulubog ka doon. Yun at ang Jesus miracle. Ganon ginagawa. Pagka okay ka, lulubog ka ron, bautisado ka na. Hindi ganon eh. Ngayon sa TV lang ha. Kaya yan po ang isang karanasan ko sa iglesia. Kaya nung mabautismuhan po ako, July 4, 1970. Yung July 4, Independence Day yun. Nung mabautismo ko, nung mabautismuhan po ako, alam niyo po ba yung damit na suot ko? Tinapon ko rin yun. Tinapon ko rin, hindi ko na sinuot eh. Nagsuot na ako ng iba kasi, pagkabautismo mo, talagang yung kasalanan mo, ililibing mo ron. Talagang malinis na malinis ka. Sa bautismo pagkatapos ng bautismo, nasa Biblia po yun eh. Tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Magiging anak ka na ng Diyos. Ipanganganak ka na sa tubig. Yun po ang bagong nilalang. Kaya itong mga born again kailangan na niya ipanganak ang muli. Yun na po. Kailangan ipanganak ang muli sa salita ng Diyos. Yun. Sumampalataya sa salita ng Diyos na bautismo ka. Ipinanganak ang muli. Pero sino bang magbautismo? Iglesia ni Cristo. Hindi basta kung sino-sino. Hindi yung Warriors of Christ. Hindi yung Fellowships of Christ. Marami. Marami. Meron, alam mo yung mga born again, yung mga charismatic. May charismatic na Katoliko, may charismatic na Protestante. Nung mapuna ng Katoliko na yung mga Protestante ay naaakit yung mga Katoliko, ay nagtataglin silang charismatic. Yun, napakarami na. Ayan. Kaya yan po mga kaibigan. Kaya nung pagkabautismo ko po, Sabado noon, pag-uwi ko sa bahay, nabautismohan ako. Nasabi ko sa tatay ko, kako,
nag-iglesia po ako, nabautismohan po ngayong umaga. Nagalit talaga niyang hindi ka nagpapigil eh. Ano na niyang sasabihin ng lola mo? Si inay. Eh kako pa eh, si inay naman eh, wala naman alam yun eh. Oo. Kundi magrosaryo, ah, mangumpisal sa pare. Ay, hindi niya, ba't niya ganun ka magsalita? Hindi ho, sinasabi ko lang ho sa inyo. Oh, na ito po, kung masabi ka ako ni inay, kung anong opisyal na pangalan ng Katoliko o ano ang kahulugan ng Katoliko, baka hindi po ako nagpabautismo. Ay hindi po eh. Alam ko hindi niya masasagot eh. Eh, tapos eh, yun na nga, umalis ka dito. Umalis ka dito sa bahay. Hindi ka nagpapigil, diyan ka kimanalo. Sabi sa akin, diyan ka kimanalo. Payamanin mo si Manalo, iglesia ka ni Manalo. Binalot niya po yung damit ko. Ah, binalot lang ng dyaryo, tinapon sa labas. Sige, lumayas ka dito. Ayun, sinabi niya, wala akong anak na si Sar. Sige, diyan ka, maghihirap ka diyan. Maghihirap ka sa iglesia. Sinusuntok mo ako. Umiyak po ako noon eh. Ngayon, bago po ako sumakay sa taxing tinawag na, kasi tinutulak ako, taxi, sakay mo na ito. Eh, di yung mga kapitbahay namin, ipon-ipon sila sa labas. Sabi ko, hindi ko po inaaway ang tatay ko. Hindi po kami nag-aaway, kundi nagagalit po siya sa akin. Kasi kaninang umaga po, nagpabautismo ako sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sabi niya sa akin po, kako, maghihirap ako sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sabi ko naman ko, kako, ngayon, sinabi ko na sa tatay ko, kung totoo kako pa na ang Diyos mo o ang Diyos ng Katoliko ay totoo, di mangyari yung gusto mo, maghihirap ako. Ay, hindi na niya. Darating kako ang araw pa, babawiin mo lahat ang sinabi mo. Babawiin mo lahat yan. Hindi na niya. Taxi. Nusuntok niya ako. Ginaganon ako sa ulo. Sige, layas ka dito. Ganun po nangyari. Tandaan mo kako yan pa. Babawiin mo lahat yan. Yung sinabi mo. Sumakay po akong taxi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko po alam yun. Wala na akong pera noon. Magtataka naman kayo. Yung taxi yung sinasanggihan ko, dumaan dun sa pinagtatrabahoan ko sa imprenta. Pagdaan po doon, pinara ko yung taxi, bumaba ako, kumatok ako, yung boss ko ang tulog na halos, kasi mag-alas 11 na sa gabi, mag-alas 12 na. Kinatukan ko po yun. At, bakit, Cesar? Pwede pa boss, pahiram lang ng pabali ng pangbayad sa taxi. Bakit nga? Bakit ba nakataxi ka gabing-gabi na? Kako pinalis ako ng tatay ko sa bahay eh. Bakit nga? Nag-iglesia ni Cristo ako. Sabi ko na sa iyo eh. Ba't ka pa palit-palit pa ng reliyon? Pare-pare, tingnan mo. Nagalit ang tatay mo. O di pinabali ako. Boss, pwede bang tumira ako dun sa plate making? Kasi wala akong titiran. Pinalis ko ng tatay ko eh. O sige, doon ka. Sama kayo doon ni Manuel. Sabi sa akin. Dito na ako tumira po. Magdamag po umiiyak po ako eh. Simento lang. Linagyan nung kasama ko doon ng karton at saka papel. Doon po ako nahiga. Umiyak po ako. Hindi pa ako umiyak dahil sa pinalayas, kundi umiyak ako kung paano ko makukumbinsi yung tatay ko, yung mga kapatid ko na mali ang Katoliko na kailangan umalis dyan at hindi maliligtas yan. Hindi po, yun po ang iniiyak ko. Paano gagawin ko yun? Yun po ang pinakakwento ko. Napaba na masyado. Pero sana po yan po sana po maunawaan nyo po yun. At yan po ang katotohanan ng kasaysayan ko. At marami po pong kayong maririnig sa akin. Sa iba pong video ko, maririnig nyo po yan. Paano nagbago ang tatay ko? Paano natupad yung sabi kong babawiin mo lahat ang sinabi mong yan, Papa, na maghihirap ako. Babawiin mo lahat yan. Kaya 1970 po, napag-bautismo ako. 1983, ang tatay ko sa kananay ko nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Pero 13 taon. Hindi ko po tinigilan talaga yan. Kung ano-anong mga paraan ginagawa ko. Siguro nakita niya na talagang bumubuti naman ang buhay ko.
naalis yung mga pagsusugal, lahat. Nakita niya yung pag-asenso ko. Kaya siguro, mali mali talaga Katoliko. At tatay ko, kuwan din yun eh, pilosopo ko rin yun. Pero, unti-unti yun nakita niya na hindi totoo yung mga, hindi totoong susumpain ako. Sabi ko sa kanya, kaya nung medyo palagayan na kaming loob na nasasama ko na sa kapilya niyo. O ngayon, ano pa, no? Binawi mo na lahat ng sinabi ko. Sabi sa akin, tama ka eh. Ganun na lang sabi sa akin. Yan po ang kasaysayan ko mga kaibigan. Mahaba pong masyado ito pero part 1, part 2, part 3, part 4. Pagtiyagaan nyo po, lalo na po kayong mga kamag-anak ko. Ano po, babatiin ko po kayong lahat. Si Gomer, yung kaibigan ko. Dito po sa Edmonton, sila Astor, si Neta po rin yan. Si Nueme, si Mark, yan, nandito po sila. Si Joy naman, nasa BAM. Mga mini-mission ko po yan. Lagi pong sinisharean ng mga video ko. Si Arlene Asarcon, Alpapara Asarcon, nasa Toronto po. Ayan po, mga mini-mission ko yan. Binabati ko, kumusta po kayo Arlene? Si Jean, sila Jocelyn, mga anak mo Arlene, kumusta po sila? Ayan po. At sino pa? Diyan po sa Pilipinas, sa Bicol. Mga binabati ko po diyan, yung mga si Sandy Sineta, yung mag-asawa po, si Tek. Si Alex Sineta, yan pong kapatid kong yan. Minsan galit sa akin sapagkat minumura ko raw siya. Kasi yan po nag-aral din sa UP diyan. Born again ngayon kasi kuminsan mataas ang dugo ko kasi biro mo ba naman hindi raw totoo yung kasi yung sa English raw churches, yung mga pangangatwiran. Kako, graduate ka ng graduate ka ng UP. Ang baba mo, hindi mo maintindihan. Siyempre, churches, kasi plural. Hindi po, kaya sabi ko, bobo ka ako kasi graduate ka na. Minsan nasasabi ko yan, kaya nagagalit sa akin. Ganun minsan minsan, mapupundi ka lalo na kapatid mo. Napakasimple. Pangangatwiran lang, babaluktutin. Minsan na tumataas boses ko. Ayan po. Ayan, yan po ang mga mini-mission ko po. At kung hindi man po nabanggit ko pangalan ninyo, ayan, sila Glenda Real. Kumusta po kayo? Lahat po mga kamag-anak ko na mini-mission ko. Yung mga Katoliko pong kaibigan ko, kilala ko. Ano po? At siya nga pala, bago ko malimutan, yung lokal ng Alnay. Diyan po sa Pulangi, Albay. Sa lokal ng Napo, Alnay. Nagkaroon po ng lokal yan dahil sa pagmimission ko. Po. Yang Napo, lokal. Ayan, sila Bong. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Kumusta ko po kayo? At manood kayo lagi ng mga video ko. Ano po? At muli ay ako po nagpapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo. No? Sumunod tayo kung anong sinasabi ng pamamahala. Sabi naman po ng tagapamahala natin, sumunod tayo sa kung anong sinasabi ng mga otoridad. Yan pong lahat ng yan sa ikabubuti natin. At sama-sama po tayong manalangin sa Diyos na sana ay alisin na po itong coronavirus na ito na talagang malupit, kumakalat sa buong mundo, madaling makahawa at madaling pumatay ng tao. Hilingin po natin sa Diyos yan. At para makapag-ingat tayo, huwag tayo lalabas ng bahay, sundin natin kung anong sinasabi ng pamahalaan. Yan pong lahat sa ikabubuti natin. Yan lamang po, gaya po ng aking hiniling sa inyo, sama-sama tayong manalangin na sana mawala na itong coronavirus. Mapayapa na ang buhay natin para makapagsamba tayo, magsagawa tayo paglilingkod sa Diyos na mapayapa. Maraming salamat po sa inyong lahat.